order, walang problema ang provincial governor, ano? Kung ang provincial governor ay epektibo sa kanyang probinsya, syempre, wala nang gaanong problema ang national leadership. So, dapat talaga magiging effective ang leader. Pero dito na lang tayo sa barangay. Tutukan natin ang barangay kasi ang barangay, siya mismo talaga ang nagpapatakbo, nagmamando sa kanyang barangay. Unlike sa munisipalidad or city, ang pulis ang nakatoka sa peace and order. Yung pulis natin kulang. At yung iba patulog-tulog. So, balik na lang tayo sa barangay. Sa totoo lang kasi kung ang barangay captain epektibo, alam mo kung, halimbawa kung akong barangay captain, siguro sa 24 hours, yung 8 hours ko ay tulog, di ba? Yung 8 hours ko ay sa lansangan. O sabi natin, yung remaining 16 hours, then yung 8 hours ko tulog, yung 3 hours ko, magmarites-marites lang muna ako, relaxing. So that is already 11 hours. So may remaining akong 13 hours. So, yung 4 hours ko sa opisina. Yung 7 hours ko, nandun ako sa mga sulok-sulok ng mga barangay. Nakatambay. Alamin ang problema, marites, lahat-lahat na. But the objective is to monitor and evaluate ano ang solusyon sa peace and order sa iyong barangay. Secondly, tingnan mo ang health condition, kung anong magagawa mo within your level, at saka infrastructure project within your level. Now, kung hindi mo kaya at alam naman natin ang necessity, gawa ng barangay ordinance. Tama, barangay ordinance ba yun? O resolution. Ha? Gawa ng resolution. So, ganun sana ang mindset ng mga barangay captain. Ano? Ganun sana ang mindset ng barangay captain. So, sabi ko nga, ang Filipino Guerrilla Forces, kung magkaroon, maribot natin ang sistema, lahat ng qualified na Filipino Guerrilla Forces will be the OIC of the barangay. And that is my recommendation. Kung mabago natin ang sistema, i-reboot natin ang sistema nationwide, lagay natin lahat OIC. So, lahat ng OIC na barangay is a member of Filipino Guerrilla Forces. So, once you are a commander of the Filipino Guerrilla Forces within your barangay, automatically, ikaw na yun. Ikaw na yung magiging OIC. As my proposal. Siyempre, kasi nga, basagan tayo ng muka dito sa lansangan kasi gusto nating baguhin ang sistema ng ating bansa. Hindi, nandyan ako sa lansangan, nandyan ako sa kalye para lang magpapugi, para lang masabi na supporter ng Duterte. Hindi lang pagka-supporter, kung hindi para sa sambayan ng Pilipino. Di ba? Mga kababayan? Excuse me.
So yun ang mga panawagan ko sa lahat ng Filipino Guerrilla Forces. Tulungan natin ang ating bansa. Tulungan natin ang ating kapwa. Huwag tayo puro pasip-sip lang ng pasip-sip kay Inday Sara Duterte. Talagang galing sa puso mo ang pagmamalasakit, hindi lang para kay Inday Sara, kung hindi para sa bayan. Maraming salamat. Magandang araw muli sa inyo mga kaibigan. Bye-bye.